Good morning po sa lahat. Ay, good afternoon na pala. So may hangover pa tayo ng Crown Plaza. Amen. Blessed afternoon po sa lahat. And once again, Happy Mother's Day po sa ating mga mother. Amen. Truly, we are blessed na nandito po kayo sa church. Of course, serving the Lord together with you. And Amen. Kamusta po ang lahat? Amen. We thank the Lord for the past week na naman na nakasama natin siya through our daily lives. And He's supporting us, giving us the strength na kailangan natin for every day na we are doing yung normal na ginagawa natin araw-araw. Yung mga trabaho natin and yung mga pang-araw-araw natin ginagawa. And I just remember, pagpasok ng taon, 2024, right? Meron tayong mga goals. Nag-set tayo ng mga list ng goals natin. It could be umabot pa ng 100 yung mga list ng goals na nilista natin, including yung mga New Year's resolution natin every year. And of course, hindi naman masama. Yes, it's good na magkaroon tayo ng mga goals sa buhay. It's good na magkaroon tayo ng goal na dapat na yun yung tinitingnan natin o yung gusto nating i-pursue, right? And I would just like to show some pictures. Parang ito para sa akin ito yung mga pinaka-common na goals na naririnig natin pagka napag-uusapan yung life goals, right? So ito yung number 1 is financial stability, right? Lahat ba tayo naging goal natin yan? Magkaroon ng stable na financial aspect ng buhay natin, right? So nakita natin na pag tinanong natin yung mga tao is, ito, isa to sa mga goal na maririnig natin from them, right? Pag tinanong natin, ano yung isa sa mga goal mo sa buhay? And then, most of the people will say that, of course, financial stability para sa pamilya, para sa trabaho ko, I want it to be stable to continuously provide for my family. And the next one is travel around the world. Right? Naging goal din ba natin yan? Mag-travel, di ba? Right? So yung iba, high school pa lang nangangarap na mag-travel. Hindi pa nagsisimula magtrabaho, di ba? Yun na yung goal nila na pagdating ko ng college, kailangan makagraduate ako and then hahanap ako ng magandang trabaho tapos magta-travel ako around the world. Nakalista na yung mga list of countries na gusto nilang puntahan. Di ba? Kahit na mag-noodles na lang isang buwan basta makatravel, okay na. Ganun ka-extreme yung, pag meron tayong desire na maabot yung goal na yun na sinet natin is, nakakagawa tayo ng mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin. But to reach that specific goal is nagagawa natin yung mga bagay na yun. Amen. And next one is, happy, healthy family life. So siguro lahat tayo naging goal natin yan, di ba? Na pagdating ng araw, when we have our own families na gusto natin yung pamilya natin healthy, and we have a healthy relationship sa family. Yung members ng family is close to one another and healthy yung mga bawat members, right? So dumating have this kind of goal na sinasabi natin sa sarili natin na when time comes, I will reach this goal and I will do the best that I can to reach these goals, right? And of course, most of us, we have different kind of goals in life. Sa example lamang yung tatlo na to, it could be yung iba ang dream nila is just to be happy in life. Pagkatapos nila magtrabaho, magre-retire, and that's doing the things they want na makakapagpasaya sa kanila. And of course, for example, yung mga bata rin, the kids, they have a different goal pag tinanong mo sila, right? So, iba yung goal nila na nasa isip nila compared sa goal na nasa isip nating mga adults. Could be yung mga bata, ang goal lang nila is makatapos ng pag-aaral or mabili yung toy na gusto nila, right? Or maging obedient sa mga parents nila. And of course, pagdating sa ating mga adults, meron din tayong iba-ibang goal na gusto natin. And of course, it could be, nakadepende rin sa relationship status. Yung iba is, could be yung goal ng mga single is different from the goals ng may mga family na, right? Yung mga goal ng single is, I want to build a house for my mother, I want to build a house for my father, I want to save this kind of money, and then soon I will build my dream house. So, it could be different, right? Sa atin din, may mga family na is, most of the time, yung focus natin or yung goal natin is para sa mga anak, right? Yung studies nila,
yung future nila, o yung mga bagay na gusto nila. Yung mga bagay na gusto nila makuha, right? But this is what exciting and talagang unique sa ating mga Christians, right? That we can agree on a certain goal na gusto nating lahat. There's a certain goal sa ating mga Christian na ito yung pinapangarap natin, ito yung pinakahihintay natin, ito yung masasabi natin ultimate goal na gusto nating makamit or gusto nating makuha why we choose to follow Christ, right? And it brings to our message for today entitled, To Be With Christ in Eternity. Right? Lahat ba tayo? Naging goal ba natin yan? Amen? Right? For us Christians, ito yung pinaka-ultimate goal natin, of course. Why we are attending church, why we are doing Bible study, why we want to know more about God. Right? Ito yung goal natin, is to be with Christ in eternity. Kasi kung hindi ito yung goal natin, right? Para saan yung mga ginagawa natin na to? Amen? Kung at the end of the time lang pala is mag-give up tayo or pababayaan lang natin yung mga nagawa natin na yan, and we will not have that higher desire na makasama ang Panginoon sa eternity, right? And of course, our message for today is coming from Philippians 3:12 until 16. So yun po yung same verses na binasa ang sister natin kanina. So, just a quick background lang po sa book of Philippians. So, Apostle Paul wrote this book as a book of thanks para sa mga tao ng Philippi. So, sinulat ni Apostle Paul to para pasalamatan yung citizens ng Philippi, yung tulong na binigay nila sa kanya during those time na nasa house arrest si Apostle Paul. So binibigyan nila siya ng tulong, they're giving him mga gamit, mga pagkain, dinadalaw nila siya doon sa kulungan. And sinulat ni Apostle Paul to para pasalamatan sila. And like on the chapter 1 of this book, Philippians, sinimulan ni Apostle Paul to ng a prayer of thanks para doon sa mga tao ng Philippi. And then on chapter 2, Apostle Paul mentioned the joy na hindi nakadepende dun sa external circumstances ng tao. Apostle Paul mentioned it na sinasabi niya, even though na nakakulong siya nung time na yon, is meron siyang joy na nararamdaman kasi alam niya na napipreach yung word ni God. Alam niya na napipreach si Christ dun sa lugar na yon. And sabi pa nga niya, even yung mga guard ng palace is alam kung bakit siya nakakulong is because of Christ. And because of that imprisonment, sinabi din ni Apostle Paul na yung mga nakapaligid sa kanya ng mga Christians dun sa city na yun or sa lugar na yun is nagkaroon ng confidence, lalo pa na to preach the word ng God, lalo pa na mas mag-init sila para malaman ng mga tao kung sino si Christ. So yun yung naging joy ni Apostle Paul na makikita natin na kung tayo yun, nakakulong na tayo, right? Ang isipin na natin yung sarili natin kung paano tayo makakalabas. Iisip tayo ng way kung paano tayo makakalaya. And it could be malulungkot tayo or makaka-feel tayo ng sabihin natin ng sense of giving up, right? But then, kakaiba si Apostle Paul, nakita natin na nagkaroon siya ng joy. Even though na nandun siya sa circumstances na yon, nakuha niya yung joy na yun because he trusts God. And yung joy na yun is rooted in Christ at hindi dun sa situation na meron siya. Right? And makita natin dyan, even though Apostle Paul is not certain kung anong mangyayari sa kanya, hindi pa siya sigurado kung ma-execute na ba siya doon or makakawala pa siya or mapapalaya pa siya. But then, even ganun yung pinagdadaanan ni Apostle Paul is, he remained confident even in the face of death. Naging confident si Apostle Paul. And yung confidence na yun is nanggagaling kay Christ. Kasi iniisip niya, kung ma-execute naman ako dito, good for me. Kasi mamimit ko na si Christ, mamimit ko na yung Lord natin. But then kung mapapalaya naman ako dito, okay din sa akin. Kasi magagabayan ko pa kayo, mas makakasama ko pa kayo, mas matuturuan ko pa kayo ng mga dapat nyo malaman. And makikita natin na this kind of attitude is, makukuha lang ng isang tao kung talagang nakafocus siya kay Christ. It's impossible for us na magkaroon ng ganitong klaseng attitude kung nakafocus tayo sa situation sa paligid natin. Kaya yung pagtingin ni Apostle Paul is, ganun na lang na, Lord, kahit ganito yung situation ko, I will still remain focused on you and gagawin ko kung ano yung gusto mong gawin.
Right? And during those time pa rin na nakakaranas siya ng hirap doon sa situation niya is nakita pa rin niya yung positive side ng situation na yon. Amen. And same din sa buhay natin, right? Minsan, dadanas tayo ng mga ganong situation na mabigat, right? Mga problema sa buhay. But then, lagi nating isipin na yung mga bagay na pinagdadaanan natin is temporary, right? Yung buhay na kasama ang Panginoon, yun yung eternal at hindi natatapos. Doon tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus sa mga distraction. Mag-focus tayo kung ano ba yung calling sa atin ng Panginoon. Kung ano ba yung gusto ng Lord na gawin natin. Right? And in that case, makikita natin talaga na may experience natin yung goodness ni Lord. May experience natin yung faithfulness niya sa buhay natin. Yung mercy niya. Yung grace niya sa buhay natin. Talagang mag-overflow. And doon nga sa chapter 2, Apostle Paul urged the Philippians to have the attitude of Christ. And ginamit niya yung story of the gospel. Sabi ni Apostle Paul dun sa chapter 2 verse 6 to 11, sabi niya, though he was God, he did not think of equality with God. Apostle Paul is pertaining to Jesus. He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born of a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. So 9, and therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, and that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Makita natin, di ba, sinabi niya dun sa 6 is, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Jesus showed this extreme kind of humility dun sa will ng Father, right? Even Jesus being a God, is hindi niya tiningnan yun na equality with God during those time. Na hindi niya inisip yun na, hindi ko pagdanasan to. Pwede naman hindi ko gawin itong mga bagay na to because I am God. But then, Jesus showed this kind of, extreme kind of humility dun sa will ng Father. And sabi pa nga dyan, instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born of a human being. Right? Makita natin, parang sobrang extreme naman. Bakit hindi naman pwedeng, nung bumaba si Jesus dito is, grown up na siya, or nagsisimula na siya mag-minister? Bakit kailangan pa na gawin niya yon na yung pinaka-lowest of the position na maging slave? Right? Because Jesus wants to show us that we as Christians, we should have this kind of attitude towards serving God. Yung humility natin, na dapat wala tayo sa sarili natin, na kahit isang beses maging boastful tayo sa mga achievements natin. Wala dapat sa sarili natin na hindi natin ipagyabang yung mga achievements natin, yung mga na-contribute natin sa church, na-contribute natin sa ministry. Right? Because Jesus being the best example of how we should practice being humble. Right? He being a God, ginive up niya yung mga divine privileges niya para ipakita sa atin yung example na yon. And on chapter 3, Apostle Paul warns the people of Philippi against relying upon external qualifications for their faith. And he mentioned the following verses. Makita natin sa 2, watch out for those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. Sabi pa niya sa 3, For we worship by the Spirit of God are those ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. Right? Makita natin na sinasabi dyan ni Apostle Paul na hindi tayo dapat nagre-rely dun sa qualifications ng tao o yung nakikita lang ng tao. Right? Nagre-rely tayo dun. Nagre-rely tayo dun sa Spirit. Nagre-rely tayo sa truth. Kung ano yung totoo. Hindi porket sinabi ng tao, bakit ganun? Di ka pa nasi-circumcise. Paano mo sinasabing Christian ka? Bakit ganun? Di ka pa pala nagpabaptize. Bakit ganyan? Bakit ganun? Bakit ganito? Right? Sometimes, masyado tayo nagiging distracted ng mga bagay na naririnig natin sa paligid natin and nawawala tayo sa focus. Right? Minsan nagiging masyado na tayong legalistic. Right? Parang step by step na yung ginagawa natin. Parang tayong mga robot. Na ito na yung nakaugalian eh. Ito na yung kultura eh. Ito na yung nasimulan eh. So ito na rin yung ifa-follow namin. Ito na rin yung gagawin namin. But then Apostle Paul is saying na hindi tayo dapat nagde-depend sa ganon.
Dapat we are depending na tayo pa nga yung mga nag-worship in spirit and in truth. Tayo pa yung mga totoong na circumcised. Tayo pa yung mga totoong na separate. Tayo pa yung mga totoong na set apart. Right? Tayo pa yung mga totoong called holy dahil pinili tayo ng Diyos to do that. And on verse 4, Apostle Paul makes himself an example. Sabi niya, though I have confidence in my own efforts, if anyone could, indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. I was circumcised when I was 8 days old. I am pure-blooded citizen of Israel and member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew if there was ever one. I was a member of the Pharisee who demands the strictest obedience on the Jewish law. I was zealous that I harshly persecuted the church, and as for righteousness, I obey the law without fault. Parang sinasabi ni Apostle Paul na kung ipagyayabang lang din nila yung mga nagawa nila, kung ipagyayabang lang din nila yung mga accomplishments nila, kung magdedepende lang din sila dun sa own righteousness nila, parang sinasabi ni Apostle Paul, lalo ako, mas marami akong pwedeng isabihin sa kanila. Kasi ito yung mga nagawa ko before, ito yung accomplishments ko before. Part ako ng mga Pharisee, sinusunod ko yung law into the extreme level na up to the point na hindi ako magkakaroon ng fault ang pag-obey dun sa law na yon. Parang yun yung sinasabi ni Apostle Paul na kung meron kayong mga nasasabi, lalo ako, mas marami akong pwedeng sabihin, mas marami akong pwedeng i-brag about, mas marami akong pwedeng ipagyabang sa inyo kung ganun yung magiging pamantayan nyo. And then sinabi ni Apostle Paul sa sumunod na verses, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Amen? Do we all agree that yung lahat ng efforts ng tao, all human efforts, when it compares to what Jesus Christ did on that cross, it's all worthless, right? It's all nothing. Kung ipagyayabang natin or i-brag about natin yung, ako, ito nagawa ko sa ministry. Ako, dito, lagi akong ganito sa church. Active ako sa ganito, active ako sa ganyan. But then kung i-compare natin yon, kung anong ginawa ni Christ para sa atin dun sa cross na yun, it's all worthless. Right? Sinasabi ni Apostle Paul dyan na, yes, everything else is worthless when compared to the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Right? Because kung meron sa ating pride no sa mga ginagawa natin, kung meron sa ating spirit ng pagiging boastful sa ginagawa natin, right? It will be difficult for us to gain more of Christ. Right? Kung lagi natin naisip na, nagawa ko to, okay to, Pag nagkakaroon tayo ng ganong mentality is, nababawasan na yung Christ sa buhay natin. Nagiging I na naman yung nasa loob ng puso natin, right? Nagiging focus na naman tayo sa sarili natin. And yung ginagawa ni Christ para sa atin is, para nawawala ng sense kung lagi tayo nakafocus sa sarili natin. That's why yung sinasabi ni Apostle Paul, I discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. And continuing on number 9, sabi ni Apostle Paul dyan, and become one with Him, I no longer count on my own righteousness through obeying the law, rather I become righteousness through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. Amen. Do we all want to experience that kind of power na meron ang Panginoong Jesus sa atin? Right? I believe we all want to experience that kind of power na it resurrected Jesus from the dead. Right? And to experience that kind of resurrection and to be with our Lord in heaven for eternity. Right? Napakasarap isipin na itong mga ginagawa natin na to, at the end of this is, yun yung prize na makukuha natin. Ito yung napakagandang bunga ng ginagawa natin is, if we remain faithful and rooted in Christ, is makakasama natin siya in eternity. Right? Yun yung napakagandang bagay na dapat nilulook forward natin na, yes, dadanas ako ng mga paghihirap dito sa mundo na to.
Mapapagod ako, dadanas ako ng hardship sa buhay, but then, kailangan kong maging remain focused on that goal, on that wonderful prize na meron at the end of this race. Diba? And going to our topic for today, we have here things we need to keep in mind pursuing our goal. Number 1 na titingnan natin is embracing humility. Sabi ni Apostle Paul dyan sa verse 12, I don't mean to say that I already have achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Kung isipin natin, alam natin yung mga accomplishments ni Apostle Paul, right? Yung mga church na natayo niya, yung mga tao na na-share niya ng gospel. Kung iisipin ng ibang tao, sabi na, para namang perfect na si Apostle Paul eh. Kasi nagawa niya yung law, nagawa niya yung pag-follow kay Christ, yung buhay niya talaga inalay niya para sa ministry. Masasabi natin na parang perfect naman si Apostle Paul. Nagawa na niya, na-achieve na niya. But then yung sinasabi niya dyan sa 12 is, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. So we can reflect on Apostle Paul's humility sa bagay na to. Despite of what he has done for the ministry, he's trying to say that even though I achieved these things, I'm still not perfect. I'm still a work in progress. And same din sa buhay natin as a Christian. It could be, maglo-look back tayo before na yung buhay natin is talagang miserable, and then Jesus found us, and we start to follow Jesus. And yung mga nagawa natin na step or nagawa nating accomplishments na na-overcome natin yung sin, na-overcome natin yung mga temptation sa buhay natin, yes, makikita natin na it's a good achievement as a Christian. But then sinasabi ni Apostle Paul dito na kahit na ganun na yung mga na-achieve natin is lahat tayo is still work in progress. Right? Hindi natin naaabot pa yung perfection na yon. Yeah. And sometimes, we still commit sin, right? Nagkakasala pa rin tayo. Sometimes, nagfi-fail pa rin tayo when it comes to our faith. Dumadating yung time na pinanghihinaan pa rin tayo ng loob, nawawalan tayo ng hope, right? But then, it's very important for us, Christians, na i-embrace natin yung ganitong klase ng humility, right? Because in doing this, we are admitting that we are in need of God in every days of our lives. That we need God's wisdom in our decisions making. That we need God's protection in the world that we are living in. That we need God's guidance every day so we don't lose our way. That we need God's mercy and grace to be able to stand each day and to continue to live each day of our lives for Him and through Him. When we have this heart na humble sa harap ng ating Panginoon is, ito yung way natin na ina-admit natin, Lord, I still need you, Lord, in my life. Lord, every day ng buhay ko kailangan kita, O Lord. Lord, kahit na araw-araw ako nagbabasa ng Bible, Lord, kahit na nakabisado ko na yung mga verses na to, Lord, still I need you. I need your protection, O Lord God. I need your wisdom, O Lord God. Dapat lagi nating ini-embrace yung ganitong klase ng humility, right? Kasi lahat tayo as a Christian, dadating pa lang tayo dun sa perfection na yun pag bumalik na yung Diyos na pinaglilingkuran natin. When Jesus came for us to meet us and gave us this glorious body na pinangako niya para sa atin. Until that time, that's the only time na masasabi natin na talagang yes, na-reach na natin yung end ng finish line. But until now, na nandito tayo, until now na nagsiserve tayo sa Kanya, dapat manatili tayong humble. Kung ano man yung ministry na meron tayo, kung ano man yung contribution natin sa church is, masasabi natin lahat tayo dito pantay-pantay. Lahat tayo dito nagsiserve sa isang Panginoon. Right? And dapat tayo lahat magkaroon ng ganung puso na lagi tayong ready maging humble sa bawat isa. Especially with our God. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, mga kapatid. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng kaya natin gawin ngayon, it's all because of God. It's all because of His mercy, bakit tayo nandito ngayon. It's all because of His grace kung bakit tayo nagising ngayong umaga. Right? Kung bakit tayo nakarating dito ng ligtas dahil sa protection niya sa buhay natin. And in all days ng buhay natin, dapat lagi natin naiisip yon. Yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon sa desisyon natin sa buhay, dapat lagi natin naiisip na, Lord, when I experience these things, lalo ako nagiging humble sa harapan mo, Lord.
Lalo ko na-experience yung power mo, Lord God. Lalo ko, Lord, nakikita kung gaano ako kaliit kung ikukumpara sa iyo, Lord God, Panginoon. Lahat ito, Lord, na achievements ko, wala ito, Lord, kung ikukumpara sa iyo, Lord God. Dapat ganun yung mindset natin, yung attitude na meron tayo when it comes in our relationship sa Panginoon natin. And while we embrace this kind of humility, let us not forget to keep on pressing on each day ng buhay natin na we became closer into Christ-likeness. It is very important as well that we exert effort to become more and more like Christ. Hindi naman pwede sabihin natin na, yes, Lord, I want to know more about you, Lord God. Pero hindi tayo nagbabasa ng Bible. Right? Sasabihin natin na, yes, Lord, I want to follow you. I want to be your servant, Lord God. Pero hindi tayo ready na maging Panginoon ang buhay, na maging Panginoon natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwede sabihin na, yes, Lord, I want to follow you. I want to surrender my life for you. Pero may mga baggage pa rin tayo na ayaw iwan. Right? There's things na kailangan natin gawin. If we want to follow Christ, kailangan natin yun. Right? And hindi rin natin pwede sabihin na, Lord, help me, Lord, in my decision making, O Lord God. Help me, Lord, on choosing which path to go through. Pero hindi tayo nagpe-pray sa Kanya. Right? Hindi tayo tumatawag sa Kanya each day. Magpe-pray lang tayo pag may problema tayo. Hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na yun and yes, sabihin natin na, yes, Lord, I want you to rule over my life. But then hindi tayo ready na isurrender yung mga part ng buhay natin sa Kanya. Right? Sasabihin natin na, Lord, I want you to rule in each part of my life. Pero pag dumating sa atin yung panahon na nagigipit tayo, Lord, pwede ba Lord, next time na lang kasi medyo gipit tayo ngayon, Lord eh. Right? Sasabihin natin minsan, Lord, magsisimba ako araw-araw, Lord. Gagawin ko to para sa iyo, Lord God. But then, nagkaroon lang ng disagreement sa family, nag-away lang yung mag-asawa, hindi na mag-attend ng church. Right? Nangyayari yung mga bagay na yan. That's why everyday ng buhay natin, kailangan natin si God sa buhay natin. Kailangan everyday tayo nagpe-praise sa Kanya. Everyday tayo nagbabasa ng mga salita Niya. That is our way para masiguro natin na yung relationship natin sa Panginoon is everyday siyang healthy. Right? Hindi tayo pwedeng maging complacent kahit isang segundo ng buhay natin. Kasi alam natin, enemy is always there. Lagiintay lang siya kung kailan tayo matatalisod. And bibigyan niya tayo ng mga comfort words. Nakala natin nakakabuti sa atin, but then unti-unti tayo nilalayo ng kaaway. Right? Kasi it's very important sa buhay natin na lagi tayong tumatawag sa Diyos. Lagi tayong humihingi ng tulong sa Kanya. We're always asking for His guidance. Right? And of course, we need to always be sure that we are doing our responsibility as a Christian, and that is to represent Christ in all that we do, that Jesus may reflect in all the areas of our lives. Dapat lagi natin nasisiguro yon na hindi lamang tayo sa loob ng church Christian. Even paglabas natin ng room na ito, even paglabas natin ng silid na to is makikita pa rin sa buhay natin kung sino yung Panginoon na pinagsisilbihan natin. Nagre-reflect sa buhay natin kung ano ba yung character ng Diyos na pinagsisilbihan natin. Even sa mga trabaho natin, even kung nasan man tayong lugar, nasa bahay tayo ng kaibigan natin, dapat yung character ni Christ, yung pa rin yung nakikita sa buhay natin. Right? Hindi pwedeng Christian ka dito, tapos makamundo ka sa labas. Pag sinabi mong Christian ka kahit nasan ka. You are representing one God kahit nasan ka mang lugar. Hindi yung pag nandito ka sa loob ng church is si Christ yung nire-represent mo. Tapos paglabas mo, iba namang God yung nire-represent mo. Right? Dapat magkaroon tayo ng ganong mentality, ganong attitude towards serving our God. Na Lord, kahit nasan man ako, I can proudly say na ikaw yung Diyos na pinagsisilbihan ko. And then, number 2 na kailangan natin i-keep in mind is let go of the past. Sabi ni Apostle Paul John 13, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead." So, hindi naman ibig sabihin ito na kakalimutan mo na completely or buburahin mo na yung alaala mo ng mga nakaraan. It doesn't mean na kakalimutan mo na lahat ng tao na nakilala mo in the past. It's more of releasing the weight of the past mistakes. It's more of releasing the weight of the regrets, yung pride na meron tayo dun sa accomplishments na meron tayo. And yung mga bagay na that might hinder us
in our progress into reaching our goal and into reaching that finish line. Huwag na tayong manahan dun sa mga bagay na nangyari noong nakaraan or yung mga pagkakamali na nagawa natin noong nakaraan. It could be sasabihin nyo na dapat pala nung buhay pa yung tatay ko is na-sharean ko siya ng gospel. Dapat pala nung buhay pa yung nanay ko na-sharean ko siya ng gospel. Dapat pala nung buhay pa yung kapatid ko na-share ko sa kanya yung magandang balita ng Diyos. Right? Nagawa natin yung mistakes na yun noong nakaraan. But what we need to do now is kung ano yung kaya natin gawin. Now that we have the time, let us share the gospel. I-share natin sa pamilya natin. Now that we have the time, i-share natin sa mga kaibigan natin. Now that we have the time to share the gospel sa mga tao nandito pa, kapiling natin, gawin na natin. Huwag na tayo maghintay nung another time na sasabihin natin, dapat pala. Huwag na tayo maghintay nung isa pang pagkakataon na dapat pala ganito, dapat pala ganon. Right now, na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang gawin yung mga bagay na yun, let's grab this opportunity upang gawin yun. Araw-araw na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, we are given 24 hours each day para magawa natin yung will ng Panginoon. Right? Masasabi natin na wala tayong time kasi nagtatrabaho tayo. Wala tayong time kasi ginagawa natin to. Even sa mga trabaho natin, we can share the Word of God. Right? Sa mga people na namimit natin. It could be sumakay ka ng metro, may nakakwentuhan ka, share to him the gospel. It could be sumakay ka ng bus, may nakatabi ka, nakakwentuhan mo, share to him the Word of God. Kasi yun yung greatest commission na binigay sa atin ng Panginoon. Is to make disciples para sa kanila na malaman nila kung sino yung totoong Panginoon. Para sa kanila malaman nila kung sino si Christ na nire-represent natin. And also, those pride that we take for our accomplishments na nagawa natin, could be for the ministry or nagawa natin for the church or nagawa natin doon sa Christian life natin. Yes, it's not bad to be proud of that achievements. It's not bad na maging proud tayo dun sa mga accomplishments na nagawa natin, sa journey natin. But then, if you are going to take pride on it, and up to the point ay pagyayabang mo na siya, and if you are going up to the point na you're going to brag about it, yun na po hindi tama. Right? Kasi lahat ng to nagawa lang natin because of our God. Lahat nung nagawa natin dito sa church na to, lahat nung na-contribute natin sa church na to, it's all because of our God. Is making us able to do these things para magawa natin. Kasi kung sa sarili lang natin, wala tayong kayang gawin. If not because of our God, wala tayong pwedeng i-contribute. If not because of our God, hindi natin magagawa yung mga bagay natin. Hindi natin ma-achieve kung ano yung mga na-achieve natin. God is letting us and helping us to achieve these things. Kung ano man yung mga bagay na nagawa natin ngayon. We should not look into the things of the past anymore, but we should live in the present time, fully engaged in the pursuit of God's purpose into our lives. We should start looking forward on the things that lies ahead of us, which has eternal value. And of course, we should always look forward on the day that Jesus is coming back, and we will be with Him in eternity. Alright? Pag yun yung nilook forward natin is talagang everyday ng buhay natin na sa Christian is naging excited, di ba? Gigising tayo sa umaga, Lord, thank you for this another day na makakapiling kita, ma-experience ko yung kabutihan mo sa buhay ko. Right? Pag naiisip natin yon, nilook forward natin na, Lord, after this race na binigay mo para sa akin, alam ko makakasama kita in eternity. Yun yung nagpapa-excite sa ating mga Christian, right? Na pag naiisip natin yun, wow, after pala nitong mga pinagdadaanan ko, kung dumadanas man ako ng hirap ngayon, kung meron man ako mga pinagdadaanan sa buhay ngayon, kung nahihirapan man ako sa ministry ngayon, kung napapagod man ako sa ministry ngayon, but then there's a wonderful prize na naghihintay sa akin if I will just focus on Christ. Right? Doon tayo naging excited. Naisip natin na at the end of this, yung susunod na lugar na pupuntahan ko is much better. And ang mapakaganda doon is kasama natin ang Diyos in eternity. Of course, we want to thank God and all praise to Him and glory to Him para sa mga wonderful na things na ginagawa niya sa buhay natin. And number 3 na titingnan natin is press on to reach the end. Sabi ni Apostle Paul sa 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Jesus Christ is calling. So Apostle Paul,
uses the analogy of a race to illustrate the Christian journey na meron tayo ngayon. Just as runners focus on the finish line, we are urged to keep our eyes fixed on the ultimate goal, to be united with Christ in eternity. Our faith is not passive, but it's active. It requires perseverance, endurance, and a steadfast commitment to following Christ. Amen. Ito pong race na meron tayo ngayon, ito pong buhay natin as a Christian. Hindi lang natin pwede sabihin na, okay Lord, sige, attend ako ng church every Sunday, makikinig ako sa mga preaching mo. But hindi natin ginagawa yung mga preparation na kailangan natin. We are not, hindi tayo nagpapakababad sa mga salita niya. Pagkatapos natin marinig yung mga message, hayaan na lang natin lumabas sa kabilang tenga. Hindi natin binabalikan, hindi natin binabasa ulit, hindi natin inaaral ulit. Right? And sinasabi ni Apostle Paul na yung journey natin dito is parang race. At yung pong mga runners sa race na ito is hindi lamang sila basta tatakbo na lang doon sa marathon na yon or sa race na yon. Meron sila mga preparation na ginagawa. Nagte-training sila each day, pinapalakas nila yung resistensya nila, pinapalakas nila yung hangin nila sa katawan, pinapalakas nila yung mga binti nila para mag-endure sila dun sa race. And the same thing with us as Christians. Meron po tayong mga bagay na kailangan natin gawin while we are on this race, patungo dun sa finish line na yon. Kailangan we should continue learning more about Christ. We should continue knowing more about God. Lagi tayong magbasa ng Bible. Kahit natapos na natin, basahin natin ulit. Because yun yung normal sa atin ng mga Christian eh. Right? Yun yung normal na dapat natin ginagawa while we are in this race that's set upon on us. Na dapat nakafocus tayo kay Lord. And dapat yung ginagawa natin is lahat yun makakapagbigay ng glory sa Kanya. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito is masasabi natin na merong eternal value. And makakapagbigay sa atin ng kakaibang encouragement na at the end makikita natin na Lord, I need to do these things, Lord. Kasi ganun mo ako kamahal, O Lord God. It's not because, Lord, na mahal kita. Kasi Lord, nagfe-fail yung love ko sa'yo. But then Lord, if I look onto your love to me, O Lord God, masasabi ko, O Lord God, na talagang kakaiba yung pag-ibig mo, Lord. Kakaiba yung pag-ibig na binigay mo sa akin, O Lord God. And yun yung mga bagay na makakatulong sa atin para hindi tayo mawala sa focus. And yes, we need to persevere and we need to endure this race of faith that is set upon us. And we need steadfast commitment to follow Christ. We need our full focus onto Christ. Kailangan natin yung buong puso natin sa paglilingkod. Kailangan natin yung 100% focus natin into Christ when we are serving in the ministry. Hindi yung nakaramdam lang tayo ng pagod sa ministry is gusto na nating sumuko. Gusto na nating umalis sa ministry. Right? Nakita lang natin na lagi tayo napupuyat sa practice. Sasabihin natin na, ayoko na palang mag-music ministry. Tuwing gigising na lang ako, puyat. Tuwing gigising na lang ako, lagi ako nahihirapan gumising. Lagi akong inaantok sa trabaho. Minsan naman, sasabihin natin na, nagkaroon lang tayo ng disagreement or may nakita lang tayo na hindi natin nagustuhan sa church, aalis na tayo. Hindi na tayo mag-attend ng church. Meron lang tayong nakita or meron lang tayong isang member na hindi nagustuhan sa church, aalis na tayo ng church. Hindi na tayo magsisimba. Kakalimutan na natin yung commitment natin kay Lord. Right? Hindi po ganun yung buhay natin as a Christian, mga kapatid. Hindi po yan parang apoy na pag napasok tayo is bigla na lang natin itatapon or bibitawan. Hindi po yan parang promise lang natin sa bata na sige, bibili kita ng candy. Pero hindi na natin gagawin at kakalimutan na natin. When we commit our lives into Christ, habang buhay na commitment po yan, mga kapatid. Hindi po yung tipong pag nakaramdam tayo ng hirap or tipong nakaramdam tayo ng challenges sa buhay natin is mag-give up na tayo. Kakalimutan na natin yung commitment na yon na binigay natin kay Christ. Everyday battle po ito, Lord, na dinadanas natin. And Lord is helping us in each day of ng buhay natin. And dapat natin laging isipin na kailangan natin mag-endure. Kailangan natin mag-persevere lalo. Kasi yung price, yung tingnan natin, hindi yung mga nangyayari sa paligid natin. Kasi kung ganun yung mentality natin, basta-basta na lang tayo mag-give up, maybe hindi talaga tayo nakafocus dun sa finish line. Maybe nakafocus lang tayo kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Or maybe yung focus natin is nandito lang sa paligid natin and wala talaga yung focus natin kay Christ. Or maybe hindi natin talaga naiintindihan kung ano ba talaga yung magnitude ng price na yon na makukuha natin when we keep our focus into Christ.
Marami pong bagay na talagang magdi-distract sa atin in our journey, in our Christian journey. Marami po tayong bagay na pagdadaanan. And lahat po yung sinabi ng Panginoon sa atin na hindi talaga magiging madali yung journey natin as a Christian. Pero isang bagay po yung sigurado. Lahat ng bagay na is worth it pagdating natin sa finish line. Right? Makakasama natin yung Panginoon in eternity. And ano pa yung assurance natin? God said into His words sa John 14:1-6, sabi niya, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, I would have told you that I am going to prepare a place for you. When everything is ready, I will come to get you so that you will always be with me where I am, and you know the way to where I am going." And Thomas said, "No, we don't know, Lord. We have no idea where we're going. So how can we know which way?" Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Amen. Napakaganda po na sinabi ni Lord na yan sa atin, ni Jesus na yan sa atin. Pinangako na niya mismo, na siya mismo ay babalik para sa atin. And siya mismo ay nag-prepare ng lugar para sa atin in heaven. And from the first place po, we are called citizens of heaven. We are called precious possession ng Panginoon, His own people. Right? So yung focus po natin dapat nandun na. We as Christians, nire-represent natin si Christ sa buhay natin. Dapat yung focus natin nandun na. Hindi tayo dapat mag-focus sa mga distraction. Hindi tayo dapat mag-focus sa mga challenges. Kasi lagi pong meron challenges tayong haharapin. Lagi pong merong distraction na dadating sa buhay natin. But then ang mahalaga po natin dapat tandaan, hindi mawala yung focus natin sa Panginoon. Yes, dadaanan natin yung mga challenges na yan. But then let's overcome it with confidence, dun sa hope na meron tayo. Na one day after this, I will be with my God forever in eternity. That one day, lahat ng to is magiging worth it dahil makakasama ko ang Diyos sa habang buhay. Amen? Yun po dapat yung nire-look forward natin. Dapat dun tayo maging excited araw-araw na yun yung wonderful prize na makukuha natin when we stay focused onto Christ dito sa race na to na tinatahak natin. And of course, we are here as a church, as a community, as a family. Magkakasama po tayo dito to achieve this goal. Lahat dito po tayo, we are building this community. God put us into this community para maging encouragement tayo sa bawat isa. And yun po yung next thing na titingnan natin is unity in the body of Christ. Sabi ni Apostle Paul in the 15, "Let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe that God will make it plain to you." Unity in the body of Christ is essential. While we may have our differences in interpreting or understanding, what unites us is our faith in Jesus Christ. Paul encourages us to pursue maturity in faith, to seek understanding, and to trust God that will guide us in areas where we might have disagreements. Napakahalaga po ng unity natin as a body of Christ. Right? Sinasabi nga niya, paano mag-i-stand yung isang kaharian kung sila mismo nag-aaway-away? Paano mag-i-stand yung isang nation kung sila mismo nagsisiraan? Right? Unity in the body of Christ, napakahalaga po sa journey natin as a Christian. Kaya po tayo na belong dito sa community na to, sa family na to, hindi lamang po para magkita-kita tayo every Sunday. We have this community at gamitin po natin tong community of faith na to para mag-encourage ng mga kapwa natin, believers, ng mga kapatiran natin. Maging common sa atin yung nagre-reach out tayo sa kanila. Kamustahin natin sila. Right? Napakahalaga po ng unity in the body. And sabi nga dyan ni Apostle Paul na, if you disagree at some point, I believe God will make it plain to you. Hindi po natin maiiwasan in a church na magkaroon tayo ng disagreements. Meron po tayong disagreements. Normal po yan. It could be na iba yung pagkakaintindi natin sa isang bagay kumpara dun sa pagkakaintindi ng isa nating kapatiran. It could be na iba natin i-take yung isang bagay na sinabi sa atin kumpara dun sa iba nating kapatiran. Right? But then, kung nandun yung focus natin kay Christ, mananatili sa atin yung unity.
Kasi kung mag-focus tayo sa mga bagay na, oh, sabi ni sister, ganun daw. Bakit parang hindi naman? Sabi ni brother, ganun daw. Talaga bang ganun? Talaga bang ganito? Right? Madami minsan mga bagay na magdidistract sa atin. May mga tanong na maglalaro sa isip natin. But then, kailangan natin mag-focus na ano ba yung sinasabi ni Lord? Ano ba yung sinasabi ni Lord sa salita niya? Basahin natin yung Bible. Approach natin yung mga elders natin, yung mga leaders natin. Right? Kung meron kayong naririnig na disagreement sa church, or may naririnig kayong mga bagay na hindi dapat nangyayari sa church, is you can always approach us. And yung mga bagay na yun dapat pinag-uusapan. Hindi dapat tinatago sa sarili natin. And then makakalabas sa ibang mga tao. Right? The moment po na ginawa natin yun, na nagtanim tayo sa sarili natin, nung issue na nakikita natin in the body of Christ, and pag-uusapan natin ng tayo-tayo lang, dun po nagsisimula yung division in the body. And napakahalaga po na mapanatili natin sa church yung unity. Magsimula po na makapasok si Satan na magkaroon ng foothold is napakahirap po. And dun po mag-i-start yung division in the church. And in this church po, we don't want division. We don't want any works of Satan na makapasok sa church na ito. Because this is our family. God brought us into this church for a purpose. Para gamitin tayo sa church na to. Gamitin tayo para magdala ng mga kaluluwa din sa church na to na babaguhin ng Panginoon sa sarili nilang mga oras. Right? We did not make this church, or God did not establish this church para lang maging common dwelling place natin na parang common gathering lang natin. Right? Let us treat this church, this family of faith na makita natin na talagang lahat tayo dito is nire-represent isang Panginoon. Lahat tayo dito is nagtitiwala sa isang Panginoon. And let us do the same. Encourage natin yung bawat isa sa bagay na yon. Na dapat maging ganun yung mindset natin na kailangan maging encouragement ako sa brothers and sisters ko. Kung alam ko may pinagdadaanan sila, I need to approach them somehow. I need to remind them somehow na God is not finished working sa buhay natin, sa bawat buhay natin. And God will continue to work in our lives. And we just need to trust Him in that process. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Ibigay natin yung buong buhay natin sa Kanya. Yun lang dapat natin gawin. And dapat lagi nating isipin kung ano yung makakabuti sa bawat isa. Kung ano yung makakabuti sa bawat member. Kung ano yung makakabuti para sa ating lahat. Hindi yung naisip natin is kung ano ba yung benefit na makukuha natin sa church. Hindi yung naisip natin na paano ba ako mag-gain something sa pagsali ko sa church na to? Paano ba ako mag-gain ng something sa pag-attend ko sa church na to? Dapat ang iniisip natin kung paano tayo magiging benefit sa church, kung paano tayo makakapag-contribute sa church, kung paano pa natin mapapalawak yung kingdom ni God through this church. Yun po dapat yung mindset na umiiral sa atin as part of the body of Christ. Kasi when we are united in that one purpose, when we are united into one goal, makikita po natin talaga napakaganda po ng movement ng body of Christ. Na united tayo sa isang goal, united tayo sa isang purpose. Na makikita natin na ma-accomplish natin yun through the help of our God. Kung mananatili lang tayo, faithful and rooted in Him. Last na titingnan natin is not to be complacent. Sabi ni Apostle Paul dito sa 16, but we must hold to the progress we have already made. Apostle Paul reminds us not to become complacent in our spiritual journey. Even if we have made progress, we must continue to press forward. Our faith is a continual process of growth and transformation, and we must remain steadfast in our pursuit of Christ-likeness. We as Christians po, masasabi natin na we have come a long way na simula nung time na nagsimula tayo, right? Masasabi natin na from being a drug addict, from being alcoholic, from being masamang tao sa mga kaibigan natin, from being black sheep ng family, masasabi natin na we have made some progress, right? God help us to make some progress. And dapat po hindi tayo makontento doon. Hindi po dapat tayo magpasawalang bahala na lang. Hindi po tayo dapat maging overconfident sa ano man nalalaman natin ngayon. Hindi porket natapos mo nang basahin yung Bible is, oh, alam ko na to, nabasa ko na. Next ko na lang ulit babasahin pagka gusto ko. Hindi po dapat tayo maging complacent. Dapat po lagi tayo meron surge of urgency sa buhay natin.
na hindi natin pwedeng i-let yung guard natin, hindi natin pwedeng ibaba yung guard natin. So the moment na ginawa natin yon, andyan po lagi si Satan, nag-aabang. Hinihintay niya tayo magkaroon ng mistake. Hinihintay niya tayo magkaroon ng pagkakamali. Hinihintay niya tayo panghinaan ng loob. And then papasok siya sa buhay natin. And doon na magsisimula magkaroon si Satan ng foothold sa buhay natin. And pag hindi po natin pinigil yon, mahihirapan po tayo. And what we need to do is lagi tayong maging eager. Lagi tayong mag-exert ng effort. Lagi tayong mag-desire to know more about God. Lagi tayong mag-desire to know more about Christ. Lagi nating i-desire na, Lord, today I want to know more about you. I want to know more of your mercy. Lord, today I want to know more about your grace. Lord, today I want to know more about your love. Hindi po natatapos yung buhay nating Kristiyano ng isang Sunday lang. Yung buhay po natin as a Christian is a continuous relationship po sa ating Panginoon. It's a continuous process of transformation. It's a continuous process of pursuit of growth sa buhay natin and spiritual life natin. Hindi po natin masasabi na completely matured na tayo. Hindi po natin masasabi na okay na to. Na-reach ko na tong certain level ng ng growth na to sa Christian life. Kung hindi po natin pwedeng masabi yon. Because yung buhay po natin, hanggat nandito tayo sa mundo na to, you are still a work in progress. And every day sa buhay natin na nandito tayo, is kailangan natin magdepende sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng huminto ng pagsisik sa Kanya. Hindi tayo pwedeng huminto ng pagpipray sa Kanya. Hindi tayo pwedeng huminto ng pagbabasa ng salita Niya. Everyday po natin dapat ginagawa yon. Hindi po natin pwedeng masabi na tapos na yung transformation natin. Marami pong parts sa buhay natin na binabago pa ng Panginoon araw-araw. There's a lot of things sa buhay natin na patuloy pang babaguhin ng Panginoon if we just surrender those things to Him. Kung may mga bagay po na sa tingin natin na hindi pa natin na-surrender sa Panginoon, this is the time. Sabihin natin, Lord, thank you, Lord, for reminding me, Lord God, for revealing to me the truth, Lord God, na ito palang area ng buhay ko na to, Lord, hindi ko pa sinusuko sa'yo. Lord, ito palang area ng buhay ko na to, hindi ko pa talaga pinagkakatiwala sa'yo. And Lord, now, today, I want you, Lord, to take full in control of my life. Na gusto ko, Lord, ikaw yung maghari sa buhay ko. Na Lord, gusto ko gamitin mo ko for your wonderful purpose, O Lord God. Na Lord, gusto ko yung everyday ng buhay ko, nasa presence mo ko. Dapat meron tayo laging ganong urgency na pag nalaman natin na may mga nangyayari sa paligid natin, meron tayong urgency to pray. Meron tayong urgency to pray for others. Meron tayong urgency to pray for the church. Hindi po tayo dapat maging complacent. Hindi po natin dapat ipagsawalang bahala yung mga bagay-bagay na akala natin hindi mahalaga. Every part of our Christian life po is important. Kung yung mga bagay na dinidisregard natin, minsan sinasabi natin na, fellowship lang naman yan. Pwede pa naman next Sunday yung fellowship. Prayer meeting lang naman. Pwede naman next Friday yung prayer meeting. Paano po kung wala na tayong next Friday? Paano po kung wala nang next Sunday para sa fellowship? Right? Habang ngayon po na meron tayong opportunity, gamitin natin tong time na binibigay ni Lord para sa atin. Gamitin natin tong time na to do His purpose sa buhay natin. Gamitin natin tong time na to para ipaalam sa tao that there is one God and only one way to salvation through Jesus Christ. Dapat po gamitin natin yung time na to effectively. Yes po, mahirap, especially lahat tayo mga expat dito sa lugar na to. We have this own goal sa buhay natin na gusto natin, ito yung goal na to para sa family ko. Pero hindi po tayo dapat mag-worry about dun sa mga goal na yon. Mag-focus lang tayo dun sa ultimate goal. And hindi po natin mapapansin yung mga goal na yon na meron tayo sa buhay natin, is unti-unti na natin nakakamit. Because of God. Dahil nakafocus tayo sa Kanya. Sasabihin natin na, Lord, mag-iipon muna ako, Lord. Hindi ko pa pwedeng i-commit sa iyo itong area ng buhay ko na to, Lord. Yung finances ko, Lord, kailangan ko pa to eh. May binabayaran akong bahay, Lord eh. Yung sasakyan, Lord, baka marimata, Lord. Hindi po tayo dapat mag-worry sa mga bagay na yun. Napakaliit lang po ng mga bagay na yun. Dapat tayo mag-focus. Mag-focus tayo sa Panginoon. And kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Sa tingin ba natin, pag nag-focus tayo kay Lord, pababayaan niya tayo? Hindi, di ba? Sa tingin ba natin, pag kinumit natin yung part na to ng buhay natin sa Kanya, pababayaan niya yung rest ng part ng buhay natin? Hindi, di ba?
The moment na nagko-commit tayo sa Panginoon, the moment na pinupurso natin siya, lalo po natin na-experience yung power niya. Lalo po natin na-experience kung gaano siya kabuti sa buhay natin. And hindi natin mapapansin na yung mga goal na sinet natin sa sarili natin is more than pa dun yung binigay ng Panginoon para sa atin. More than pa dun yung mga goal na na-achieve natin sa buhay. Yung salary na pinagpe-pray nyo, more than pa yung binigay ng Panginoon. Kasi nag-focus ka sa Kanya. Yung bahay na hinihingi mo, 4 na floor pa yung binigay ni Lord. Kasi nakafocus ka dun. Nakafocus ka sa finish line na Lord. Yung mga bagay na to, Lord, alam ko mahalaga, Lord, pero mas mahalaga ka, O Lord God. Mas mahalaga na unahin kita, O Lord God. Yung sasakyan na hinihingi nyo, SUV. Binigyan kayo ni Lord ng Ferrari. Right? What I'm trying to say is, may mga bagay tayo sa sarili natin na inaakala natin na ito yung nakakabuti para sa atin. Lord, ito yung gusto ko, Lord. Ito yung gusto kong maabot. But then, masyado tayo nagiging focus sa mga bagay na yun. Nakakalimutan na natin yung pinakamahalagang bagay. To serve our Lord. Iaalay natin yung buhay natin sa Kanya. And yung focus natin sa Kanya nawawala na. And I always remember yung isang bagay na sinabi ni Pastor Jojo, na pag yung spiritual relationship natin is healthy, lahat ng areas ng buhay natin magiging healthy. I always remember that word. Na pag dumadating yung time ng challenges, dumadating yung time ng paghihirap, okay lang. One thing I need to do, I just need to keep my relationship with my God healthy each day. I just need to keep doing the will of God each day. And yung mga problema na ito, hindi mo mapapansin. Unti-unti sila nawawala, unti-unti sila nababawasan. Hanggang ibigay sa'yo ni Lord yung deliverance na hinihingi mo. Hanggang ibigay sa'yo ni Lord yung freedom na hinihingi mo. Alright? Yun lang po kailangan natin gawin, mga kapatid. Kailangan natin mag-focus sa Panginoon. Maraming distraction tayong pagdadaanan sa buhay natin. And ang mahalaga, hindi tayo mag-stay dun sa mga distractions na yun. Ang mahalaga, hindi tayo maging focus dun sa mga distractions na yun. Ang mahalaga pa rin natin dapat tandaan is kung sino ba yung priority natin. Kanino ba yung dapat na priority na ibigay natin? Alright? Yes. Nandito tayo sa lugar na to as to work. Mahirap i-balance yung time natin, mahirap i-balance yung priority natin. But then, kung isipin natin, sino ba may-ari ng lahat na to? It all belongs to God. Even this time na pinagkakahirapan ko i-manage, it belongs to the Lord. Even yung time na yan, kailangan nating surrender kay Lord. And kailangan nating malaman and i-set yung proper na priorities natin. Kasi kung i-manage natin yung time sa sarili natin, hindi natin kayang i-manage yung time. Kasi hindi naman sa atin yung time na yan eh. Pero kailangan natin gawin is to set kung ano ba talaga dapat yung priority ko. Nandito lang ba ako para magtrabaho? Nandito lang ba ako para mag-ipon ng pera? Nandito lang ba ako para mag-minister sa church? Or there's more of it na kailangan nating malaman at maintindihan. That there's more of it sa pagiging Christian natin. That one day, mamimit natin yung Creator natin. That one day, dadating yung time na wala ng pain, dadating yung time na wala ng suffering, dadating yung time na makakapiling natin siya in eternity. Yun po yung napakasarap nating i-meditate each day na yes, Lord. Yes, Lord, thank you for this life, Lord. Kahit may mga challenges, Lord, thank you, Lord. Kasi alam ko naman, Lord, yung price eh. Sinabi mo na sa akin, Lord, kung ano yung price pagkatapos nito. And yun lang kailangan natin gawin. To remain focused on Christ. And to remain focused on finishing this race na nakaroot pa rin tayo sa Kanya. Amen. Truly, napakabuti ng ating Panginoon. And He will able us to do all these things kung maniniwala tayo sa Kanya, kung magsusurrender tayo sa Kanya. And lastly, yung buhay natin dito sa earth is masasabi natin maiksi lang. Hindi natin masasabi na bukas may time pa tayo to do these things. Hindi natin masasabi na bukas meron pa tayong opportunity to share the gospel. Hindi natin masasabi kung bukas nandito pa tayo. We need to make sure na bawat minuto, bawat segundo ng buhay na to, ng time na to, na pinahihiram sa atin ng Diyos is nagagawa natin yung part natin as a Christian. Nagagawa natin yung part natin na re-represent natin si Christ in all areas ng buhay natin. Lagi nating isipin na lahat ito ay kaya natin at possible lahat ng ito because of our Lord, because of Jesus Christ. Amen.